Sa bayan po ng San Fernando, Bukidnon, isang hydropower plant na inaasahang magdadala ng kuryente sa lugar ang siya namang naghatid ng kapahamakan sa mga residente. Nang magsimulang mag-test run ang Cabanglasan Hydropower Plant noong November 2025, biglang umangat po ang tubig at nilubog ang mga pananim at maging mga bahay ng mga magsasaka. Libo-libong halaga ng kanilang ari-arian at pananim ang di na napakinabangan. Nang magtungo po tayo sa San Fernando, Bukidnon, ito ang tumambad sa atin. Mga pananim na nalubog sa tubig at mga bahay na inabot na ng baha. Ayon sa mga magsasaka, walang malinaw na abiso at walang sapat na paghahanda bago pinakawala ng tubig mula sa dam para sa test run. Ang resulta, sirang-ani, lubog na mga bahay at walang kasiguruduhan kung paano magsisimulang muli. At ang nakababahala pa po, ayon daw mismo sa kanilang mayor, wala raw permit ang hydropower plant na magtayo ng istruktura sa kanilang lugar. Dahil dito humingi ng saklolo ang mga apektadong residente sa ating tanggapan. Ang kanilang panawagan, panagutin ang kumpanyang may hawak ng hydropower plant at bayaran ang lahat ng pinsalang idinulot sa kanilang hanapbuhay. Hingi po kami ng tulong dahil sa nakikita namin na talagang kapabayaan sa nasasakupan. Tulad po sa amin, alas lulubog na mami, wala pa rin bayad ang mga bahay. Mga pananim, nagkanda sira-sira na, wala pa rin na ibibigay sa aming bayad o tulong. Puro lang pangako. Yung bahay po namin, hindi pa po siya naabutan. Kunti na lang po. Pero yung mga tanim, as in wala na pong natira. Sobrang sakit po kasi pinag-ipunan ko po yun sa walang taon. Kung saan-saan na po kami humihingi ng tulong. Yung mga pananim na namin lahat, lumubog. Pwera na lang sa bukid. Oo, ganun. Pero arapakalaki talaga ng damage dito sa amin. Ito din talaga pinagkukunan namin ng ng pangkabuhayan, ganun. Lumaki na yung tubig, nawala lahat. Paano na yung mga pangkabuhayan namin? Palagi na lang survey, pasa ng mga listing sa mga damage, sa may-ari ng lupa. Hanggang ngayon, sir, wala pa kaming matanggap nga tulong na ano naman ang pangkabuhayan namin doon. Nga wala naman kami ibang pagkikitaan nga panghanap buhay, yun ang pagtatanim ng mais. Ang Cabanglasan Hydropower Plant ay isang proyekto ng Repower Energy Development Corporation. At nang makausap natin ang representative nila, inamin nilang may pananagutan sila sa mga apektadong residente. Samantala, ibinunyag naman ng San Fernando Municipal Environment and Natural Resource Office o MENRO na ang naturang test run ay di nila aprobado. Nagbigay umano sila ng babala na wag na muna mag-test run dahil tataas ang tubig, ngunit nagpatuloy pa rin daw ang hydropower plant. Sa gitna po ng galit at pangamba ng mga residente, nangako naman ang San Fernando Local Government Unit na hindi nila pababayaan ang kanilang mga kababayan. Ayon sa LGU, tutulong sila sa mga apektado at sisikaping mapanagot ang mga responsable sa pinsalang nangyari. Bumuo mano ang San Fernando LGU ng isang task force na mag-aasikaso ng compensation plan para sa mga apektadong magsasaka. Ngunit natenga ito. Namagitan na ang Tutok Erwin Tulfo 2.0 sa pagsasaayos ng compensation plan na ito. Matapos ang ilang buwan na walang nangyayari, agarang naisapinal na ng task force ang compensation at pirmado na rin ng mayor. Yung mga tao andyan sa hydro, miniting ko na nga hindi ko sila pabayaan. Tulungan ko sila. Kaya sinabihan ko yung taga-kumpanya na magbayad kayo. Kung ano ang kuhan sa Mindro, gusto ko nga mabayaran. Nga walang maiwan bago sila mag-start sa kuhan. Tapos yung permit nila, saka ko pirmahan. Yung mga crops at sa mga fruit trees na mga itananim ng mga tao, kailangang bayaran nila.
Kasi may value yan eh. Hindi si Mayor bibigay ng permit sa kanila kung hindi nila nasisitol to, dapat nila bayaran sa mga affected community. I-justify niya to. Babayaran ko to. Ganun lang yung role ko sa dito San Fernando. Wala nang iba. Pagdating naman po sa permit, sinabi ng National Water Resource Board o NWRB at Energy Regulatory Commission o ERC, mayroong permit ang parent company ng Cabanglasan Hydropower Plant. Ito ang Repower Energy Development Corporation. Ngunit sa parte ng LGU ng San Fernando, wala mo na silang inisyu na permit upang makapagtayo ng struktura ang kumpanya. Itinuro nila ang isang bayan, ang Valencia City, na umano'y nag-issue ng permit para sa Cabanglasan Hydropower Plant. Isang bagay na pinabulaanan ng Valencia City LGU dahil ang tanging permiso raw na binigay nila ay para lamang sa admin building ng Repower. Tayo po dito sa local government unit, hindi po tayo nag-issue ng building permit sa dam. Kasi nasa waterways po siya. Pero yung admin building nila, sir, na wala sa river, meron po yung building permit. In the case of Cabanglasan Hydropower Corp, etong in-apply nila sa amin is run-of-river hydro. So meaning, magre-rely lang sa flow ng water, sa natural flow ng water, yung production nila ng electricity. Sa napipintong pag-operate ng Cabanglasan Hydropower Plant, buong pangamba ng mga magsasaka sa lugar na wala na talaga silang mapapala bilang kabuhayan. Sa kasalukuyan po, nakikipagtulungan tayo sa mga otoridad para magkaroon ng paliwanag ang kaguluhan sa permit ng nasabing power plant. Ongoing na rin po ang aksyon para sa maayos na relocation ng mga apektadong residente. Bilang chairman po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, naninindigan tayo na di dapat maging palusot ang kaunlaran para sa ikasisira naman ng buhay ng mga nasa laylayan. The local government of San Fernando, Bukidnon did not issue a building or construction permit to the Cabanglasan Hydropower Plant, a subsidiary of the Repower Energy Development Corporation. Walang permit, Ginoong Pangulo, pero itinayo pa rin. Mr. President, the people of San Fernando deserve protection, not neglect. If laws were ignored and regulators were silent, then this Senate will be the voice of the people. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inapi.